Hello everyone! Today's recipe ay gagawa tayo ng crispy fried chicken. Gusto nyo ba ng malutong na fried chicken? Well, tara let's at simulan natin and I will show you kung paano ko ginawa yung aking fried chicken na magiging crispy siya and masarap loob at labas. I know fried chicken ay isa sa mga favorite ng ating mga anak. So make sure na once magluto tayo dahil yung pinakagusto talaga nila yung labas ng chicken na sobrang crispy and malutong. So napakadali lang yan gawin and napakasimple lang. Sobrang sarap at of course pati tayong mga nanay ay mag-e-enjoy tayo once malalaman natin kung paano gawin. Please don't forget to subscribe, like, and share. Click the bell for you to keep updated. So, simulan na natin yung ating paghahanda or pag-prepare ng ating chicken. So, mayroon ako ditong 10 piraso or 10 pieces ng drumsticks. Okay, gumamit ako ng drumsticks today. So, it's up to you. Pwede rin kayong gumamit ng kahit na anong part ng manok. Pwedeng chicken wings or kahit na anong party ng manok na gustong-gusto nyong i-fry. Okay, so hugasan lang yan ng maigi and then i-slice or hiwaan lang natin yung ating drumsticks. Yung purpose nito ay para ma-absorb or maluto talaga yung loob ng ating chicken and at the same time na ma-absorb talaga yung lasa sa loob ng ating chicken. So ayan, at patutuyuin lang natin gamit ng ating mga kitchen towels. Make sure na walang tubig at tuyo yung ating meat or yung ating drumsticks. Okay, so after nyan ay talagang pinatuyo ko na siya ng maigi and bago natin siya i-marinate ay ihanda natin sa isang bowl, sa malaking bowl and i-marinate natin siya sa kaunting ingredients lang. Okay, so gumamit ako ng 1 teaspoon ng salt. Okay, so sa ating salt ay 1 teaspoon enough na siya. Okay, and then mayroon din tayo ditong black pepper. Okay, so 1 teaspoon din yung ginamit ko. Alright, so common naman talaga na gumagamit tayo ng salt and pepper and then kaya ako gumamit ng kaunting salt lang dahil yung ating flour ay flavored na siya. Okay, so garlic powder, 1 teaspoon din. So yung pag-marinate natin ng chicken ay yung purpose natin para mag-absorb yung pinakalasa, yung taste, magkakaroon ng lasa yung ating chicken. Okay, so inside. So hindi lang siya na magkakaroon ng lasa sa labas lang kasi minsan may mga fried chicken na yung labas ay yun lang yung masarap pero yung loob walang lasa lalo na sa drumsticks. Okay. So ayan, mag-crack tayo ng 3 itlog. So ihiwalay natin yung white and yellow. So yung yolk ihiwalay natin. So gagamitin lang natin yung egg whites ng itlog. Okay. So anyway, bago pala niyan ay aking minarinate or sit aside natin yung ating marinated chicken for 3 hours or more kung mayroon kayong time. Okay, so ayan na nga at i-separate ko na yung ating egg whites. So, yun lang talaga yung gagamitin natin. Minsan kasi gumagamit ako ng buong itlog din. So, i-try ko itong egg whites lang kasi mas crispier yung ating manok once na ito yung gagamitin natin. So, makikita nyo mamaya. So, i-whisk lang natin siya and make sure na sobrang bumubula talaga, nalalabas talaga yung bulang-bula talaga yung egg whites. So, yan yung secret. So,
na mga ilang minuto, mga 5 to 6 minutes na pag-whisk natin guys. O, ayan, tingnan nyo at nakikita nyo na parang bumubula na talaga. So, naglagay din ako dyan ng kaunting salt and yung kaunting pepper. So, nakita nyo naman dahil nilalagyan ko naman ng pangalan sa baba. Okay, so ayan na at bumubula na siya talaga. So, ito yung gamit ko ay yung flavored flour. Okay, so marami naman dyan mabibili na mga flavored flour, yung mga Kentucky flour, kahit na anong brand ay maraming mabibili sa mga tindahan. Okay, so maglagay lang din tayo sa isang bowl ng separate na flavored flour, and then yung ito na ang ating chicken. I-dip lang natin siya sa egg whites at saka natin siya i-coat ng maigi. So make sure na talagang coated ng flour yung ating manok. So para mas maraming flour, mas lalong magiging crispy yung ating drumsticks, yung ating meat or kahit na anong parte ng chicken or ng manok yung gagamitin ninyo. So ayan, so ubusin lang natin lahat ng ating drumsticks. I-coated na lang natin para ready na lang siyang i-deep fry mamaya. So, di ba napaka-simple lang, at dahil na marinate na natin yung ating manok, ang ating manok mismo ay mayroon na siyang lasa sa loob. So, plus pa yung ating gamit na flavored flour. Alright, so time na para mag-fry tayo ng ating drumsticks. Okay, so maglagay lang tayo ng maraming mantika and painitin lang natin ng maigi. So, make sure na mainit and saka natin ilagay yung ating drumsticks. Okay, so ito yata yung pinakamabilis. So, before, pwede kayong mag-marinate ng chicken. Pwedeng overnight, i-ready nyo na para kahit anytime na gusto yung i-fry yung inyong mga manok or chicken ay anytime pwedeng mag-fry na lang. So, napakabilis, napakadali. Lalo na pagka yung mga anak natin ay nagmamadali, naggutom na, ganito, ganyan. So, ayan. So, ito yung magpapabilis ng pag-fry ng manok. Okay. So, ayan na at nagpa-fry na tayo ng ating chicken. So, basta hayaan lang natin na nakakulo or naka-fry, deep fry yung ating chicken. Yung fire pala natin, yung apoy natin ay medyo bawas-bawasan natin. Huwag sobrang lakas ng flame kasi hindi ayaw natin na masusunog bigla yung ating manok, samantalang yung labas naman ay sobrang sunog pero yung loob niya ay yung hindi luto. So ayan. So wag natin lakasan talaga yung apoy kasi yung ating oil ay sobrang init. It's hot enough na para slowly maluto yung ating fried chicken. So, ayan. So, once na medyo luto na yung kabila, balik na rin natin. So, ayan. At unti-unti nang maluluto na rin yung kabila. So, baligtad rin lang natin siya once in a while and malalaman naman natin kung talagang cook na yung ating fried chicken. So, ayan, dahil sa sobrang init ng ating oil ay talagang napakaganda ng texture ng ating chicken. Ayan, so ito yung the best na kulay ng ating fried chicken. So ito, and within just for mga ilang minuto ay pwede na natin yan tanggalin dahil cook na yan. So, slowly in just 2 minutes, tanggalin na natin.
So ayan, at na-achieve na natin yung ating crispy fried chicken at i-drain lang natin yung ating fried chicken para matanggal yung mga excess na oil. And ituloy na natin yung ating second batches ng pag-fry ng ating crispy chicken fried. And yung drumsticks natin na nakakatakam dahil sobrang tasty, itsura pa lang. So ayan, at malapit nang maluto yung ating second batch. Napakadali, o hindi ba't napakadali at napakabilis lang niyang gawin. Napakasimple lang. And ayan, yung itsura niya ay napaka-perfect yung pagkaluto niya. Golden brown yung ating fried chicken. So, ayan. Yung ginawa ko dito ay after na ma-fry ko yung lahat-lahat for the second time, ay finry ko siya ulit. Kumbaga, inilagay ko siya ulit sa mainit na mantika para lalo siyang magiging crispy. So, yung after or matapos tayong mag-fry ng ating fried chicken, o 'di ba, minsan ay medyo malamig-lamig na 'yan. So, after ng batches na 'yan, ay i-fry lang natin siya for the second time. Okay, so yan ang secret ng ating crispy fried chicken, kung paano tayo gumawa ng crispy at super duper crispy na fried chicken sa ating recipe today. So, ayan ang itsura niya, o hindi ba't sobrang nakakatakam? And try to do it in your kitchen, guys, dahil I'm sure na magugustuhan to ng mga anak ninyo. And napakasarap dahil yung loob talaga mismo ng chicken natin ay napakamalasa and napaka-tasty niya, dahil yung flavor ay talagang nanunuot hanggang laman at buto ng ating fried chicken. So ayan, and thank you very much. I hope na nagustuhan niyo ang ating recipe today. Napakadali naman siyang sundan. And I know na very common naman ang pagluto or pag-fry ng chicken. Pero syempre iba-iba yung style ng pagluluto natin, kung paano natin i-achieve yung crispiness ng ating fried chicken. So, depende kung paano kayo mag-fry. So, this is my style. And I make sure na magugustuhan nyo to and ma-achieve nyo talaga yung super tasty na fried chicken. So, thank you very much for watching, and sa inyong lahat dyan na nanonood and sumusuporta, maraming salamat. Please don't forget to subscribe, like, and share. Click the bell for you to keep updated. Bye!